Sakaling ito, marami na ang nakatawid sa lagusan papunta sa ibang dimension. Mga simpleng taong naglalakad lang, pero sa isang iglap, ang lahat sa kanilang paligid ay nag-iba. Ang mga modernong sasakyang dumadaan kanina ay napalitan ng mga lumang modelong uso mga ilang dekada na ang nakalipas. Ang mga gusali ay nag-iba rin, pati ang mga kasuotan ng mga taong kasabay nilang naglalakad ay tila nabalik sa lumang panahon. Ito ang nararanasan ng mga taong napapadpad sa Bold Street sa Liverpool, England, isang lugar na pinaniniwalaang may portal sa nakaraan. May tawag ang mga eksperto sa ganitong pangyayari, time slip, isang pagdulas sa panahon. Para kang nadulas palabas ng ating panahon at aksidenteng pumasok sa ibang timeline. At marami sila, libo-libo na ang mga taong naglahad ng kanilang karanasan at naidokumento. Para sa ilan, segundo lang ang itinagal ng pangyayari, samantalang sa iba ay umabot ng ilang oras. Pero paano ito nagiging posible? Isang glitch lang ba ito sa ating utak? O sadyang may mga lugar sa mundo kung saan ang ngayon at ang noon ay naghahalo? Isa sa pinakasikat na insidente ng time slip ay nangyari noong July 1996 sa isang police officer na taga Melling, Merseyside, England na nagngangalang Frank. Hindi siya naka-duty ng araw na yon ng Sabado. Kasama ang asawa niyang si Carol, pumunta sila sa Liverpool City Center para mag-shopping. Pagdating sa Liverpool Central Station, naghiwalay muna sila dahil may bibiling libro si Carol sa Dylan's Bookshop sa Bold Street. Samantalang si Frank naman ay may hahanaping CD sa R. Price Record Store sa Ranelagh Street. Pagkalipas ng mga 20 minutes, naglakad na si Frank papunta sa Lyceum na nasa kanto lang ng Ranelagh Street at Bold Street. Kaunting lakad na lang sa tapat ng Lyceum na nakaharap sa Bold Street ay naroon na ang Dylan's Bookshop kung saan sila makikita ni Carol. Pero biglang tumahimik ang paligid na parang nawala lahat ng tunog. Ang karaniwang ingay ng Bold Street, lalo na sa araw ng Sabado, ay naglaho na parang may invisible na earmuffs na inilagay sa mga tenga ni Frank. Maya-maya'y may biglang dumaang sasakyan, bumubusina at halos masagasaan siya. Isa itong maliit na box van na tila galing sa 1950s. Napansin niya ang nakasulat dito, Kaplan's. Parang wala siyang maalalang ganitong kumpanya sa Liverpool. Nagtaka siya dahil ang alam niya, ang nilalakaran niya ay pang pedestrian lang. Kakaiba ang kanyang pakiramdam at kakaiba rin ang mga nakikita niya. Ang arkitektura ng mga gusali ay naging makaluma. Ang mga sasakyan ay puro vintage ang modelo pero mukha namang mga bagong gamit. Tumawid si Frank at lalo siyang nangilabot nang ang Dylan's Bookshop kung saan naroon ang asawa niya ay hindi na niya makita. Sa halip, ang nakalagay na pangalan sa building ay Cripps. Lumapit si Frank sa salamin upang makita ang display sa harap ng shop. Imbes na mga libro, ay mga damit, bags at sapatos na pambabae ang naroon. Paglingon niya, lalo pa siyang nagulat dahil ang mga kasuotan ng mga taong naroon ay parang yaong mga pang 1950s. Ang pakiramdam niya sa sandaling iyon ay naroon siya sa Bold Street ng lumang panahon. Pero teka, may nakita siyang isang babae. Ang edad niya siguro ay nasa 20s lang at ang suot niya ay ang kasalukuyang uso, pang 1996, sleeveless na blouse na kulay lime green at low-rise na pantalon. May dala-dala itong shopping bag na may tatak na Miss Selfridges, isang kilalang shop sa kasalukuyang panahon. Kahit paano ay nakahinga si Frank dahil mukhang hindi pa siya nawawala sa katinuan. Nginitian niya ang babae nang dumaan ito sa harapan niya. Sinundan niya ito at habang naglalakad siya, biglang nagbago ang loob ng shop at nanumbalik ang mga panindang libro ng Dylan's Bookshop. Mukhang nabalik na nga si Frank sa tamang panahon niya. Hinabol niya ang babae at inabot ang braso nito sabay tanong. Nakita mo yun? Oo, akala ko nga may bagong bukas na shop. Titingin sana ako ng mga damit. Kaso, bookshop pala. Nang sinabi ni Frank kay Carol ang tungkol dito, sinabi nitong wala naman siyang napansing kakaiba. Sigurado si Frank na hindi siya nag-hallucinate at totoo ang lahat ng nakita niya. At hindi siya nag-iisa. Dalawa silang nakatawid sa portal ng Bold Street.
Nalalaman natin ngayon ang insidenteng ito dahil sa isang paranormal investigator at best-selling author na nagngangalang Tom Slemen. Siya ang nangangalap, nag-iimbestiga at nagdodokumento ng mga insidente ng time slip sa Liverpool na karamihan nga ay nangyayari sa Bold Street. Dahil nababasa ni Frank ang mga isinusulat ni Tom, kinontak ni Frank si Tom upang isalaysay ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Tom na ang pangalang Frank ay isa lamang alias upang maprotektahan ang pagkatao nito, lalo na't isa pa naman siyang iginagalang na police officer. Sa pag-iimbestiga ni Tom, napag-alaman niya ang Cripps o ang buo nitong pangalang Cripps, Sons and Company ay isa ngang sikat na department store ng mga damit, sapatos at bags na pambabae mula 1860 hanggang nagsara ito noong 1970. Ang pwesto nito ay sa 14 to 16 Bold Street kung saan eksaktong nakapwesto ang Dillon's Bookshop noong 1996. Ngayong 2026, naroon pa rin ang parehong building pero ang nakapwesto na dito ay ang eleganteng restaurant na Haute Dolce. Ang Kaplans naman, ayon sa pagsasaliksik ni Tom Slemen mula sa isang directory ng mga negosyo at kalye sa Liverpool noong 1950s, ay isa ngang kumpanya na wholesaler ng mga prutas at gulay. Gumagamit sila ng box van na katulad ng nakita ni Frank para mag-deliver ng kanilang mga paninda sa mga palengke ng Liverpool. Dahil sa mga natuklasang ito ni Tom Slemen, nagkaroon ng mga ebidensya si Frank na may katotohanan ang kanyang naranasan. Pero maging ang babaeng nakasama niyang aksidenteng tumawid sa 1950s ay lumapit din pala kay Tom Slemen. Nagtutugma ang salaysay ni Frank at ng babaeng ang pangalan ay Julie French, pero hindi gaya ni Frank, okay lang kay Julie ang lumantad sa publiko. Katunayan, noong 2023 ay nahanap siya ng BBC series na Uncanny at nagpaunlak siya ng interview sa host nitong si Danny Robbins. Ito ang bahagi ng interview na yon. Grabbed my arm. He said, "Did you see that?" I was like, "Yeah, And that man is Frank. yeah." Nasa mga 50 years old na ngayon si Julie at sinabi niyang pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Frank sa Bold Street ay marami pa siyang ibang naranasang time slip. Noong November 2006, isang estudyanteng nagngangalang Jane ang papunta sa Liverpool Central Station upang katagpuin ang kanyang kaibigan ng 3 p.m. Naglalakad siya noon sa Bold Street at dahil medyo late na siya, tinawagan niya ang kaibigan upang abisuhan ito. Sa gitna ng pag-uusap nila, namatay ang linya. Kasabay nito ay napansin rin ni Jane na biglang nagbago ang paligid niya. Ang maulap, mahangin, maulan at malamig na panahon ng Nobyembre ay napalitan ng maaraw at mainit na parang summer. Ang modernong kalye ng Bold Street ay naging maputik, may mga dayami at puno ng dumi ng kabayo. Imbes na mga kotse, mga kabayo at karetela na ang ngayon ay dumadaan. Umikot siya at nakita niyang para siyang nasa gitna ng set ng isang pelikula tungkol sa Victorian era at ang lahat ng taong naroon ay naka-costume. Ang mga lalaki ay nakasuot ng sombrero. Ang kanilang coat ay mahahaba na abot hanggang tuhod. Sa panloob ay mayroon pang vest at sa ilalim ay mahahabang manggas na polo. Kumbaga, napaka-formal at elegante nila. Gayon din ang mga babae. Ang suot nila ay napaka-elegante. Mahahabang gown na umaabot hanggang sahig. Malalapad ang mga palda at mayroon rin silang magagarang sombrero. Napansin rin ni Jane na ang mga modernong street lights ay napalitan ng mga makalumang lamparang dilangis. Habang litong-lito si Jane sa nangyayari, naalala niya ang hawak niyang phone at sinubukan niyang tawagan uli ang kaibigan. Nang tumingin uli siya sa paligid, nawala na ang malapelikulang eksena ng Victorian era at kung gaano siya kabilis napunta sa 19th century, ganoon rin siya kabilis nakabalik sa 2006. Pakiramdam ni Jane ay tumagal lang ng 1 minuto ang pambihirang karanasang ito. Nagmadali siyang makarating sa Liverpool Central Station, namumutla at para pa rin siyang wala sa sarili nang nagkita sila ng kaibigan niya. Sinabi nito kay Jane na ilang beses niyang sinubukang tawagan siya pero hindi kumukonekta ang linya na parang nawala talaga siya sa network. Taong 2006 rin nang kumakaripas ng takbo ang 19 na taong gulang na si Jean sa Bold Street. Hinahabol kasi siya ng security guard dahil nag-shoplift siya. Pinagnakawan niya ang isa sa mga tindahan sa Bold Street. Tumawid siya papuntang Hanover Street at sumuot sa isang eskinita, ang Brooks Alley. Dead end ang kalyeng ito kaya iniisip ni Jean na wala na siyang kawala. Sobrang hingal niya at hindi na rin siya makatakbo. Hinihintay na lang niyang hulihin siya ng security guard pero parang
parang medyo matagal na at hindi pa rin ito dumarating. Nagsimula na lang uli siyang maglakad pabalik, ngunit parang may mali. Nag-iba ang paligid. Yung mga construction ng ginagawang kalye ay nawala at yung mga sasakyang dumadaan ay naging mga lumang modelo. Pati mga kasuotan ng mga tao ay kakaiba. Nagpatuloy siyang maglakad at dito ay lalo niyang na-realize na nasa ibang panahon siya. Nakadama na siya ng nerbiyos at panic. Naalala niyang may dala siyang cellphone. Ang kaso, wala itong signal. Lalo na siyang kinabahan. May nakita siyang nagtitinda ng dyaryo. Pinuntahan niya ito at tinignan ang front page ng Liverpool Daily Post. May 18, 1967. Paano na? Inisip niyang baka hindi na siya makabalik sa 2006, sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya. Binilisan niya ang lakad. Maya-maya'y sinubukan niya uli ang cellphone. Gumana! Tinignan niya ang paligid at nanumbalik na ito sa kasalukuyang panahon. Pero nang nilingon niya ang dulo ng kalye kung saan siya nanggaling kanina, nakikita pa rin niya yung mga tao sa 1967. Sa takot niya, agad siyang sumakay ng bus upang makauwi na. Sa mga sumunod na araw, dahil sa kaso niyang shoplifting, kinailangan siyang i-interrogate. Hindi man kapani-paniwala, makailang beses niyang inilahad ang nangyari sa kanya at pare-pareho, consistent ang kanyang kwento. Pero ano naman ang version ng security guard? Nang tanungin ang security guard, sinabi nitong nang hinahabol niya si Sean at lumiko ito sa Brooks Alley, basta na lang itong naglaho kaya't hindi niya ito nahuli. Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay marami ring inire-report na mga insidente ng time slip, pero ang sa Bold Street ang mas nakilala at naging prominente dahil sa dami ng kwento at mga detalyeng nagtutugma-tugma pagdating sa mga petsa at lugar ng pinangyarihan na pwedeng beripikahin. Ano nga ba ang meron sa Bold Street na naging hotspot ng mga time slips? Ayon kay Tom Slemen, may kinalaman daw dito ang dami ng mga underground na balon at batis na umaagos sa ilalim mismo ng Bold Street. Paliwanag ni Slemen, ang magnetic field ng Earth ay nag-i-intersect sa batis, kaya't nakakalikha ito ng electric current. Batay daw sa law of electromagnetic induction ni Michael Faraday, ang umaagos na batis ay gumagana bilang conductor na nakakapag-generate ng voltage o voltahe sanhi ng Lorentz force, gaya ng kung paano gumagana ang electric generator. Hindi man ganun kalaki ang enerhiya, ang presensya naman ng mga sandstone na mayaman sa quartz sa magkabilang dulo ng Bold Street, sa Lyceum at sa St. Luke's Church ang posibleng susi sa pangyayari. Ang quartz ay kayang mag-vibrate hanggang libo-libong beses sa isang segundo kapag na-stimulate ng electric current. Kaya mayroong mga quartz watches. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na inverse piezoelectric effect. Ang teorya ni Tom Slemen, ang mababang enerhiyang ito na nakakapag-trigger ng vibration kapag nasa tamang frequency ay pwedeng baluktutin ang space-time. Aminado si Tom na hindi sinusuportahan ng ibang scientists ang ideyang ito. Pero may ibang scientists na nag-iisip na nangyayari ang time slip dahil sa parallel universes. Ayon sa Many Worlds interpretation na ideya ni Hugh Everett III, ang bawat quantum event o pangyayari ay nagsasanga-sanga sa iba't ibang parallel universes. Bawat isang universe ay kumakatawan sa isang resulta ng pangyayari. Kumbaga, mayroong maraming versions ang ating universe na nag-e-exist ng sabay-sabay, ngunit may maliliit lang na pagkakaiba sa isa't isa. Kadalasan, ang mga versions na ito o ang mga worlds na ito ay hindi nakakaapekto sa bawat isa. Pero may mga pambihirang pagkakataon kung saan ang dalawang halos magkaparehong worlds ay mabilis na nag-i-interact. Kapag nangyari yon, maaari mo makita o marinig ang mga bagay na naroon sa kabilang world. Halimbawa, maaari mong makita ang dating kalye, mga taong ang kasuotan ay mula sa ibang panahon o mga sasakyang sa ngayon ay hindi na ginagamit. Yung bigla at kakaibang katahimikang inire-report ng mga nakaranas ng time slip ay dahil ang kanilang senses ay lumilipat sa pagitan ng dalawang worlds. Mabilis lang ang pangyayari dahil naglalayo uli ang dalawang worlds. Sa ganitong ideya, ang time slip ay hindi time travel, kundi isang maikling sandali kung saan ang dalawang parallel worlds ay saglit na nagtagpo. Subalit, ideya lang rin ito ng ilang scientists at
marami ang hindi sumasang-ayon dito. Masusuportahan pa siguro nila ang ideyang galing mismo sa theory of relativity ni Albert Einstein na time is not linear. Ibig sabihin, hindi ito sunod-sunod na dumadaloy tulad ng isang linya na lahat ng sandali, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay umiiral ng sabay-sabay. Ibig sabihin, posibleng may mga pagkakataong mag-o-overlap ang mga pangyayari sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang isang taong naglalakad sa Bow Street ay hindi lang gumagalaw sa space, kundi pati sa time, past, present, at future. Kung ang electromagnetic field ay magbago, lumakas o humina, posibleng magkaroon ng glitch sa pagkakasunod-sunod ng panahon at ang 1953 ay posibleng saglit na pumalit sa 1996. Kung isang psychologist naman kagaya ni Dr. Karen O'Keefe ang tatanungin, ang lahat ay nangyayari lang sa isip. Partikular, posibleng ang tao ay nakakaranas ng hallucination na resulta ng ilang kadahilanan gaya ng puyat, pagod, gutom, takot, excitement, nervyos o maging ng alcohol at gamot. Siyempre, hindi ito matatanggap ng mga nakaranas ng time slip. Para sa kanila, ang nangyari ay isang totoong kaganapan. Pero dahil mahirap patunayan ang mga teoryang ito sa konteksto ng time slip, nasa atin na kung alin ang mas paniniwalaan natin. Ang malinaw lang, malayo pa talaga tayo para lubusang maunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating universe. Ikaw, nakaranas ka na ba ng time slip? Sana ay nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Baka pwede mo na rin i-like at i-share ang video. Please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Thank you so much for watching. At maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, and Black Whites. You can also support this channel by clicking the thanks button below. This is Madam Info, and I'll see you all again on the next video. God bless!